Fine, do whatever you want, sabi ng batang guro. Pagkatapos noon, pumunta sila para tingnan ang mga sugat ni Tao Jie. Bagamat medyo snob ang guro ni Tao Jie, responsable pa rin itong guro at hindi niya pinabayaan si Tao Jie. Habang papunta sila para magparehistro, nabangga ni Guning ang An Guangming. Hi, Miss Gu, kanina pa. Sabay-sabay na lumiwanag ang mga mata ni An Guangming. Miss Gu, anong nangyari? Ang paningin ni An Guangming ay nahulog sa sugatang Tao Jie. Director An, ikinagagalak kitang makita. Binati ni Guning si An Guangming. Bueno, ang babaeng ito ay anak ng aking punong guro, at siya ay nasugatan ng kanyang mga kaskwela. Kailangan nating gumawa ng injury check ngayon. Tumanggaw si An Guangming. Nang banggitin ni Guning ang pagsusuri sa pinsala, naunawaan niya kung ano ang gagawin nito. Gayunpaman, ang guro ni Tao Jie ay namangha nang tawagin ni Guning si An Guangming director na si An. Hindi siya makapaniwala na nakilala ni Guning ang direktor ng ospital na ito, at parang pamilyar sila sa isa't isa. Tila si Guning ay mula rin sa isang makapangyarihang pamilya. Sa pag-iisip niyan, naniwala ang guro na ito ay lubos na posible, o hindi ipipilit ni Guning na parusahan ang mga maton na iyon. Miss Gu, mangyaring sundan ako sa ganitong paraan, sabi ni An Guangming, na nangangahulugang hindi na sila kailangang magparehistro. Nang marinig iyon, muling nagulat ang guro ni Tao Jie. Maraming salamat, Direktor An, sabi ni Guning. Pagkatapos, sinundan nila si An Guangming sa VIP section para tingnan si Tao Jie. Makalipas ang ilang minuto, lumabas na ang report. Si Tao Jie ay nagkaroon ng bahagyang concussion at ang kanyang mga sugat ay kailangang gamutin sa lalong madaling panahon. Maaapektuhan ba nito ang kanyang buhay at pag-aaral? Kinabahan si Zhang Qiuhua. Karaniwan ay maayos, ngunit kailangan niyang manatili sa bahay nang hindi bababa sa 1 linggo. Kung hindi siya komportable, dapat siyang pumunta dito para sa karagdagang pagsusuri, sabi ng doktor. Sa totoo lang, matutulungan ni Guning si Tao Jie na magkaroon ng ganap na paggaling, ngunit hindi niya masabi kay Zhang Qiuhua sa ngayon. Pagkatapos noon, pinuntahan ng doktor ang mga sugat ni Tao Jie. Sa panahong ito, tinanong ni Guning si An Guangming, Director An, naka-duty ba si An Chen ngayon? Oo, sabi ni An Guangming. Great, matagal na kaming hindi nagkikita, at malapit na siyang mag-off sa trabaho. Akala ko makakasalo tayo sa pagkain, sabi ni Guning. Hindi inisip ni Guning si An Chen bago siya pumunta rito, ngunit gusto niya itong imbitahan na maghapunan ng magkasama. Kung alam ni An Chen na pumunta siya dito pero hindi niya sinabi sa kanya, magagalit siya. Nako, bad mood siya ngayon, pero ayaw niyang sabihin sa akin ang dahilan. Kung maaari, mangyaring tulungan akong aliwin siya, sabi ni An Guangming. Mukha siyang nag-aalala. Si An Chen ay walang maraming kaibigan, at alam niya na si Guning ay isang napakabait na babae. Pumayag si Guning, at naisip niya na baka hindi masaya si An Chen dahil sa isang romantikong relasyon. Maganda ang buhay ni An Chen sa kanyang edad, at hindi maisip ni Guning ang isa pang dahilan kung bakit siya magiging malungkot ng biglaan. Oo naman, tatanungin ko siya mamaya, sabi ni Guning. Matapos gamutin ang mga sugat ni Tao Jie, sinabihan ni Guning ang doktor na magsulat ng bill, pagkatapos ay ibinigay niya ito kay Zhang Qiuhua. Professor Zhang, maaari kang pumunta upang bayaran ang bayarin ngayon. At maaari tayong pumunta para humingi ng mga medikal na gastos at kabayaran para sa pinsala sa pag-iisip sa ibang pagkakataon, sabi ni Guning kay Zhang Qiuhua. Naunawaan ni An Guangming na ang bayarin ay kapaki-pakinabang para kay Guning, kaya hindi niya ito binayaran para sa kanya. Oo naman, sabi ni Zhang Qiuhua at umalis. Hindi sumama sa kanya si Guning at nanatili sa kwarto. Matapos malaman na pamilyar si Guning kay An Guangming, sigurado ang guro ni Tao Jie na si Guning ay mula sa isang makapangyarihang pamilya ngayon.
Binago din niya ang kanyang saloobin kay Guning. Bagamat ang batang babae na nang-aapi kay Tao Jie ay mula rin sa isang makapangyarihang pamilya, ang mga magulang ng babae ay hindi kasing impluwensya ni An Guangming. Kaya naman, naisip ng guro ni Tao Jie na tiyak na mapaparusahan ang batang babae. Nang umalis si Zhang Qiuhua para magbayad ng bill, tinawagan ni Guning si An Chen at sinabi sa kanya na nasa Central Hospital siya ngayon. Inanyayahan din siya ni Guning na kumain kasama siya at ang kanyang mga kaskwela. Si An Chen ay nasa masamang mood kamakailan, ngunit natutuwa siyang makita si Guning. Pagkatapos, nagpadala ng mensahe si Guning sa kanilang WeChat group at sinabing magkikita sila mamaya. Dahil nagpa siya si Guning na tulungan si Zhang Qiuhua, naisip niya na dapat din niya silang ihatid pa uwi. Profesor Zhang, kung handa kang magtiwala sa akin, kailangan kong sabihin sa iyo ang aking ideya, sabi ni Guning kay Zhang Qiuhua nang bumalik si Zhang Qiuhua. Oo naman, sabi ni Zhang Qiuhua. Sana ang mga magulang ng babae, lalo na ang kanyang ama, ay makapunta sa paaralan bukas ng 9 AM, sabi ni Guning. Naunawaan ng guro ni Tao Jie na si Guning ay sineseryoso ito. Nagpatuloy si Guning, Profesor Zhang, kailangan mong humingi ng pahinga para sa isang araw, at makikipagkita tayo sa kanila sa Academic Affairs Office kasama ang ulat ng pinsala. Oo naman, maaari ko nang tawagan ang guro ng babae ngayon, at ang guro ng babae ay makikipag-ugnayan sa kanyang mga magulang, sabi ng guro ni Tao Jie. Magaling, sabi ni Guning, at tumawag ang guro ni Tao Jie. Nang wala ang guro ni Tao Jie, may ilang tanong si Guning kay Tao Jie. Matapos malaman ang pangalang paaralan kung saan nag-aral si Tao Jie at ang lugar kung saan siya nabuli. Tinawagan ni Guning si Kay kaagad at hiniling sa kanya na tulungan siyang makakuha ng ilang kapaki-pakinabang na video sa pagsubaybay. Hindi alam ni Guning ang background ng pamilya ng babae, kaya mas mabuti kung mayroon siyang ebidensya sa kanyang mga kamay. Makalipas ang humigit kumulang 5 minuto, ipinadala ni Kay ang mga surveillance video kay Guning. Maya-maya ay bumalik ang guro ni Tao Jie, at sinabi niya kay Guning na ang mga magulang ng babae ay nasa paaralan ng 9 bukas. Tumanggaw si Guning na may kasiyahan. Profesor Zhang, hayaan mo akong ihatid ka pa uwi ngayon, sabi niya kay Zhang Qiuhua nang tapos na ang lahat. Salamat, sabi ni Zhang Qiuhua. Nasa business trip ngayon ang kanyang asawa, at nasugatan si Tao Jie, kaya kailangan niya ang tulong ni Guning. Maliit na bagay, ngumiti si Guning. Pagkatapos noon, nagpaalam si Guning kay An Guangming at sabay silang umalis. Nagpasalamat din si Zhang Qiuhua kay An Guangming sa kanyang tulong. Nang lumabas sila, tinawagan muli ni Guning si An Chen. Bagamat hindi pa mawawalan ng trabaho si An Chen hanggang makalipas ang 10 minuto, nagpasya siyang umalis ng mas maaga ngayon. Pinaupo ni Guning si Zhang Qiuhua at ang kanyang anak na babae sa kanyang sasakyan, pagkatapos ay sinabi, Profesor Zhang, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Aalis sa amin ang isang kaibigan ko. Walang problema, sabay na sabi ni Zhang Qiuhua. Sa sandaling ito, binigyan ni Guning si Zhang Qiuhua ng isang kristal na kapangyarihan. Profesor Zhang, ito ay isang napaka-epektibong tableta, at makakatulong ito sa iyong anak na gumaling. Hindi ito mapait at maaari itong inumin ng iyong anak na babae ng walang tubig. Salamat, Guning, sabi ni Zhang Qiuhua. Kahit na mahirap para sa kanya na paniwalaan ito, pinili niyang magtiwala kay Guning. Pagkatapos ay ininom ni Tao Jie ang tableta ng walang pag-aalinlangan. Sa loob ng 3 minuto, bumuti ang pakiramdam niya at namangha siya. Nay, tumigil ang sakit ng ulo ko. Talaga, nagulat din si Zhang Qiuhua. Sa oras na ito, nag-walkout si An Chen. Dahil sinabi na sa kanya ni Guning ang laki at numero ng plaka ng kanyang sasakyan, hinahanap siya ni An Chen sa loob ng maikling panahon. Hoy, Guning, kanina pa.
Ngumiti si Anchen kay Guning sa sandaling makita niya siya. Kailangan kong bumalik para sa National College Entrance Examination, at magiging abala ulit ako pagkatapos, sabi ni Guning. Ikaw ang pinaka-busy sa senior high school na nakita ko, sabi ni Anchen at umiling na may pagbibitiw na tingin. Haha, tumawa si Guning. Pagkatapos noon, sumakay si Anchen sa kotse ni Guning, at ipinakilala siya ni Guning kay Zhang Qiuhua. Nagulat si Anchen nang malaman niyang si Zhang Qiuhua ang head teacher ni Guning. Noong nag-aaral si Anchen sa kanyang paaralan, palagi siyang lumalayo sa kanyang punong guro. Si Guning, gayunpaman, ay may malapit na relasyon sa kanyang punong guro. Talagang ibang-iba si Guning sa kanyang mga kapantay. Walang pagkaantala, hinatid ni Guning si Zhang Qiuhua at ang kanyang anak na babae pabalik sa kanilang tahanan. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos ni Chu Peihan at iba pa ang kanilang mga klase. Nakita nila ang mensahe ni Guning sa WeChat group at naunawaan nila kung bakit mahuhuli si Guning. Nag-book na si Guning ng pribadong kwarto para sa kanila, kaya umalis muna sila dito. Ang CTF ay hindi isang napakalaking lungsod, kaya dumating si Guning sa tahanan ni Zhang Qiuhua na makalipas ang ilang oras. Nang mawala si Zhang Qiuhua, sinabi ni Anchen, Guning, wala pa akong nakitang estudyante na maaaring magkaroon ng ganoong kalapit na relasyon sa kanyang punong guro. Ginulat mo talaga ako. Karamihan sa mga estudyante ay natakot sa kanilang punong guro, ito ay isang hindi makakaila sa katotohanan. Hindi ako natatakot sa aking mga guro, dahil alam ko na ako ay isang mahusay na mag-aaral sa aking klase, sabi ni Guning. Sa katunayan, hindi kailanman natakot si Guning sa anumang mahahalagang tao o opisyal. Siya ay isang mahusay na mag-aaral sa kanyang paaralan, at isang matagumpay na negosyanteng babae sa negosyo. Wala at walang sino man ang kailangan niyang katakutan. Fine, tama ka, sumang-ayon si Anchen. Alam niya na maraming hindi kapani-paniwalang tagumpay si Guning. Nako, ngayon ko lang nakilala ang tatay mo sa ospital, at sinabi niya sa akin na hindi maganda ang mood mo ngayon. Gusto mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Biglang tanong ni Guning. Prangka si Guning sa kanyang mga kaibigan. Mukhang nagalit si Anchen nang itanong sa kanya ni Guning ang tanong na iyon. Bueno, sa totoo lang hindi ito seryoso, ngunit hindi ako comfortable tungkol dito, bumantong hininga si Anchen. Kailangan ng kumpanya ni Zheng Gayo na gumawa ng video ad, at ang editor nito ay isang kabataang babae na humahanga kay Zheng Gayo. Buong araw niyang iniistorbo si Zheng Gayo sa dahilan ng pakikipag-usap tungkol sa negosyo. Hindi siya maaaring tanggapin ni Zheng Gayo, ngunit hindi ako nasisiyahan. At saka, binalaan pa ako ng babae na layuan si Zheng Gayo pagkatapos malaman na girlfriend ako ni Zheng Gayo. Paano niya magagawa iyon? Inis na sabi ni Anchen. Obvious na naging boyfriend na ni Anchen si Zheng Gayo ngayon. Hindi na nagulat si Guning sa dahilan kung bakit masama ang pakiramdam ni Anchen, dahil alam niyang may problema siya sa kanilang relasyon. Sa katunayan, kasalanan ng batang babaeng editor. Kailangan mo ba akong takutin o bugbugin siya? Si Zheng Gayo ang lalaki mo, biro ni Guning. Magandang ideya. Seryoso itong si Anchen at sabay-sabay na nagningning ang kanyang mga mata. Mayroon akong parehong ideya noon pa man, ngunit natatakot ako na maapektuhan ang negosyo ni Zheng Gayo, kaya binigay ko ito. Biglang hindi alam ni Guning ang sasabihin. Dahil alam mong maaaring makaapekto ito sa negosyo ni Zheng Gayo, sa palagay ko mas mabuting huwag nating gawin iyon, sabi ni Guning. Mabuti. Nagalit muli si Anchen, kaya medyo nakonsensya si Guning. Alam kong tapat si Zheng Gayo sa akin, ngunit nag-aalala ako na gumagamit ng dalaga ng kanilang dirty tricks para makita siya, sabi ni Anchen na may pag-aalala. Nangyari na ito noon, at tinulungan ni Guning si Zheng Gayo noong nakaraang pagkakataon, ngunit natakot si Anchen na baka maulit ito. Kung talagang nangyari ito, kailangan niyang makipaghiwalay kay Zheng Gayo dahil hindi niya ito matanggap.
Tumanggo si Guning, at naisip na dapat niyang tulungan si Anchen sa pagkakataong ito. Sabihin pa sa akin ang tungkol sa babae, at tingnan ko kung ano ang magagawa ko, sabi ni Guning. Dahil mabuting kaibigan niya si Anchen, hindi magdadalawang isip si Guning na tulungan siya. Zuyinin ang pangalan niya, at isa siyang ad editor sa XX Entertainment, sabi ni Anchen. Magaling, tingnan ko kung makakaalam ako ng anumang maruming sikreto tungkol sa kanya, sabi ni Guning. Salamat, natuwa si Anchen. Hanggat handa si Guning na tulungan siya, naisip niya na walang magiging malaking problema. Napangiti si Guning nang mapasigla si Anchen. Dahil siya ang nagmamaneho ng sasakyan, hindi niya agad pinatawag si Kay, kaya ginawa niya itong pagkarating niya sa hotel at ipinarada ang kanyang sasakyan. Nang pumasok sina Guning at Anchen sa pribadong silid, naghihintay na sa kanila sina Chu Peihan, Yu Mixi, Suanya, Moke, Haoran, Qin Zixen, Zhang Tianping, at Anyi. Hay, Ningning, yakapin mo ako. Tumakbo si Chu Peihan kay Guning nang magpakita si Guning. Gusto ko rin ng mahigpit na yakap. Tumayo na rin si Suanya. Medyo nahihiya si Yumixi, kaya napaupo siya. Hay, Chen, tawag ni Anyi kay Anchen. Ngumiti si Anchen sa kanya, pagkatapos ay umupo sa tabi niya. Pamilyar silang lahat sa isa't isa, kaya hindi na kailangang maging masyadong magalang. Suanya, bitawan mo ako. Hindi ako comfortable ngayon, sabi ni Chu Peihan, dahil idiniin ni Suanya sina Guning at Chu Peihan sa kanyang mga braso. Seryoso, sabay-sabay silang binitawan ni Suanya. Hindi ako madalas na yamakap sa ibang tao, kaya dapat masaya ka tungkol dito. Hindi ako naniniwala, sabi ni Chu Peihan. Chu Peihan, huwag kang masyadong kumpiyansa sa iyong sarili. Kailangan ko bang ipaalala sa'yo na lalaki lang ang mahal ko? Sabi ni Suanya. Ano? Nena si Chu Peihan. Ano ang sinabi mo? Tumawa ng malakas ang ibang babae sa kwarto, dahil alam nilang nagbibiro lang si Suanya. Nanatiling kalmado si Haoran at ang iba pang mga lalaki, dahil nakasanayan na nila ito. Ikaw ang unang yamakap sa akin, at hindi kita nanligaw. Nagtalo si Chu Peihan. Ningning, tulungan mo ako. Lumingon si Suanya kay Guning. Ngumuso si Chu Peihan at umupo. Tumigil na rin si Suanya sa pakikipagtalo sa kanya. Nag-order ka na ba? Tanong ni Guning sa kanila nang makaupo na silang lahat. Oo, umorder kami ng maraming uri ng seafood, sabi ni Chu Peihan. Magaling, ngumiti si Guning. Ningning, napakamapagbigay mo, at alam naming hindi ka nagkukulang sa pera, kaya dapat tayong kumain sa isang magarbong hotel ngayong gabi, sabi ni Chu Peihan. Sumasang-ayon ako, sabi ni Haoran. Haha, haha, tumawa si Qin Zixen. Panipi tuldok-tuldok-tuldok panipi. Inilibot ni Guning ang kanyang mga mata at sinabing, sige, ikaw ang bahala, at ikaw ang boss ngayong gabi. Hindi nagtagal, inilapag na ang mga pinggan sa mesa, at nagsimula silang kumain ng hapunan. Saan tayo pupunta para magsaya mamayang gabi? Biglang tanong ni Haoran. Nalalapit na ang National College Entrance Examination, kaya dapat mas tumutok ka sa iyong pag-aaral, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, nadismaya si Haoran at ang iba pa. Reklamo ni Moke. Humihingi kami ng day off. Matagal nang wala si Guning, at matagal na silang hindi naging masaya ng magkasama. Ngayon, dahil sa wakas ay nagtipon sila ngayong gabi, naramdaman nilang dapat silang magsaya sa kanilang sarili sa isang buong gabi. Natigilan si Guning saglit, pagkatapos ay naintindihan sila. Humingi na sila ng day off, para makapag-enjoy sila ngayong gabi. Saan mo gustong pumunta? Tanong ni Guning. Kumanta tayo mamayang gabi. Nagmungkahi si Suanya. Walang problema, sumang-ayon si Guning. Habang kumakain si Guning ng seafood kasama ang kanyang mga kaibigan, alam ni Jiang Zi ang maraming detalye tungkol sa pamilya ni Zhao Fulin mula sa isang kolehiyo. Lumabas na si Zhao Fulin ay mula sa isang napakayamang pamilya na higit sa 100 milyong yuan sa mga aset.
Sa madaling salita, ang pamilya ni Zhao Fulin ay mas mayaman kaysa sa pamilya ni Zhang Yani. Bagamat ang pamilya ni Zhang Yani ay mas mahusay kaysa sa pamilya ni Jiang Zi, nadama ni Jiang Zi na ang kanyang pamilya ay walang halaga ngayon kumpara sa pamilya ni Zhao Fulin. Si Zhao Fulin ay nanatiling mababang profile at hindi siya nagsusuot ng mga brand ng designer, kaya hindi alam ng maraming tao ang background ng kanyang pamilya. Si Jiang Zi ay labis na nagsisisi ngayon. Hindi siya makapaniwala na tinanggihan niya si Zhao Fulin para kay Zhang Yani. At saka, sinabi rin ng schoolmate nila kay Jiang Zi na si Zhao Fulin ay isang napakabait na babae na may magandang asal. Nakaramdam ng matinding kaba si Jiang Zi pagkatapos, at naniwala na baka niloko siya ni Zhang Yani. Si Zhang Yani ang nagsabi sa kanya na si Zhao Fulin ay isang masama at hindi mabait na babae na nagmula sa isang mahirap na pamilya. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang eksaktong kabaligtaran. Nagalit si Jiang Zi na niloko siya ni Zhang Yani na parang tulala. Hindi siya pipi at hindi nagtagal ay alam niya kung bakit ginawa ito ni Zhang Yani. Kahit na nasasaktan siya na makipagtalo kay Zhang Yani sa ngayon, pinipigilan pa rin niya ang kanyang galit. Nagpasya siyang kunin si Zhao Fulin bago siya magtanong kay Zhang Yani. Kung tutuusin, ayaw niyang mawala silang dalawa sa parehong oras. Muling tinawagan ni Jiang Zi si Zhao Fulin at umaasang sasagutin niya ang tawag nito. Sa kasamaang palad, hindi siya makalusot sa kanya. Walang pagpipilian si Jiang Zi, kaya hiniram niya ang telepono ng kanyang eskwela. Hindi alam ni Zhao Fulin na si Jiang Zi iyon, kaya sinagot niya ang tawag. Hi, Fulin, ito si Jiang Zi. May importante talaga akong sasabihin sa'yo. Pwede ba kayong magkita sandali? Ipinapangako ko na hindi ako mag-aaksaya ng marami sa iyong oras, sabi ni Jiang Zi at tila sinsero. Si Zhao Fulin, sa kabaligtaran, ay hindi nasisiyahang marinig ang kanyang boses. Wala akong gustong pag-usapan sa iyo. Huwag mo na akong tawagan. Pagkatapos nito, binabaan siya nito ng walang pag-aalinlangan. Sa totoo lang, sobrang nalungkot pa rin si Zhao Fulin, dahil gusto niya talaga si Jiang Zi noon. Nagalit si Jiang Zi nang binabaan siya ni Zhao Fulin, ngunit kinailangan niyang pakalmayan ang sarili at muling tinawagan si Zhao Fulin. Tumanggi si Zhao Fulin na sagutin ito, alam niyang si Jiang Zi iyon. Nang paulit-ulit siyang tinawagan ni Jiang Zi, pinatay ni Zhao Fulin ang kanyang telepono. Galit na galit si Jiang Zi at hindi makapaniwala na naglakas loob si Zhao Fulin na tanggihan siya. Dahil ayaw sagutin ni Zhao Fulin ang kanyang mga tawag, kinailangan niyang hintayin siya sa labas ng kanyang silid-aralan mamaya. Hanggat ito ay mabuti para sa kanyang kinabukasan, si Jiang Zi ay hindi susuko. Natanggap ni Guning ang tawag ni Kay nang muntik na niyang matapos ang hapunan, at nagpadala si Kay ng email sa kanya kasama ang lahat ng nalaman niya tungkol sa babae. May relasyon pala ang babae sa kanyang amo, at may asawa na ang kanyang amo. Bukod dito, nakita ni Kay ang maraming mga amorous na larawan at video nila sa computer ni Zhu Yinyin. Ang mga larawan ay medyo malinaw at nakikita ni Guning ang kanilang mga mukha. Naguguluhan si Guning sa dahilan kung bakit patuloy na iniistorbo ni Zhu Yinyin si Lezeng Gayo dahil nakipagrelasyon na siya sa kanyang amo. Marahil ay hindi ito pinansin ng kanyang amo, o kung hindi, tiyak na may nakagigimbal na sikreto sa likod ng mga larawang iyon. Sinulyapan lamang ni Guning ang mga larawan at hindi niya pinanood ang mga video. Medyo nakakahiya kung pinanood niya ang sex tape sa publiko. Itinabi ni Guning ang kanyang telepono at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos ng hapunan, tumayo sila at sabay na lumabas. Nagkataon, nakita ni Guning si Gu Qinxiang habang naglalakad sila papunta sa bulwagan, at may tatlong lalaki kasama si Gu Qinxiang. Sa sandaling nakita ni Guning si Gu Qinxiang, napansin din siya ni Gu Qinxiang. Nakaramdam siya ng hiya sa mga sandaling ito, at hindi alam kung ano ang gagawin. Sa mga mata ni Guning, si Gu Qinxiang ay isang estranghero lamang ngayon, ngunit kahit papaano ay gusto niya itong patawarin nang makita niya ang kanyang awkward na mukha ngayon. Lumingon ang tatlong lalaki para tumingin din kay Guning,
pagkatapos makita ang absent look ni Gu Qinsiyang. Nakilala ng isa sa kanila si Guning at nakangiting lumapit sa kanya. Hi, Miss Gu, nagkataon lang. Magalang na binati ng lalaki si Guning. Marahil hindi mo ako naaalala, ngunit nagkita na tayo dati sa party ng pamilyang So. Napakagalang ng lalaki kay Guning, dahil humanga siya sa kakayahan nito sa party ng pamilyang So noong nakaraang pagkakataon. Naaalala kita, ikaw si Director Tai, nakangiting sabi ni Guning. Nang marinig iyon, nakaramdam ng karangalan si Direk Tai. Isang karangalan na hindi ko nakalimutan ni Miss Gu. Hi, Uncle Tai, sabi ni So Anya kay Director Tai dahil malayo silang kamag-anak. Hi, Anya, ikinagalak kitang makitang muli. I'm sorry, I didn't see you, sabay sabi ni Director Tai. Ayos lang, ngumiti si So Anya. Pumunta ka ba dito para kumain? Miss Gu, mapapaisip ka ba kung babayaran ko ang bill para sa iyo? Sabi ni Direk Tai. Ginawa niya iyon hindi para pasayahin si Guning, ngunit dahil umaasa siyang mag-iwan ng magandang impresyon kay Guning, dahil gusto niyang makipagkaibigan dito. Si Guning ay isang napakahusay na batang negosyante, at ayaw niyang palampasin ang pagkakataong magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Huwag naman sana, putol ni So Anya. Dapat bayaran ni Ningning ang bill ngayon, dahil nangako siyang bibili tayo ng masarap na pagkain. Nang marinig iyon, nagulat si Direk Tai. Tumawa si Guning at sinabing, maraming salamat, Direktor Tai, ngunit nabayaran ko na ang bill. Sige, sana magkita tayong muli sa hinaharap, sabi ni Director Tai. Dahil may kasunduan sina Guning at So Anya, hindi na iginiit ni Director Tai. Pagkatapos noon, tumingin si Guning kay Gu Qinsiyang at tinawag siya ng malamig na mukha. Hi, Uncle Qinsiyang. Nagulat si Director Tai nang tawagin ni Guning si Gu Qinsiyang na kanyang tiyuhin. Kahit na alam ni Chu Pihan na si Gu Qinsiyang ay tiyuhin ni Guning, nagulat siya na handa siyang batiin muli ni Guning. Marami siyang narinig tungkol sa mga gawain ng pamilya ni Guning, kaya alam niya na hindi niya gusto ni Guning ang kanyang tiyuhin. Higit na namangha si Gu Qinsiyang kaysa sa sino mang nasa bulwagan nang batiin siya ni Guning ng kusang loob. Oh, hi, Ningning, kanina pa, sabi niya at mukhang awkward. Lubos niyang binago ang kanyang saloobin kay Guning pagkatapos ng napakaraming bagay, at napagtanto din niya ang ginawa niya sa kanya noon ay talagang hindi mabait. Kaya naman, nahihiya siyang makita si Guning ngayon. Miss Gu, tiyuhin mo ba si Mr. Gu? Tanong ni Director Tai. Sa katunayan, pumunta siya dito ngayon dahil inimbitahan siya ni Gu Qinsiyang na maghapunan, at pag-uusapan nila ang tungkol sa isang construction project. Kung si Gu Qinsiyang ay talagang tiyuhin ni Guning, bibigyan niya ng pagkakataon si Gu Qinsiyang. Oo, siya ang biological na kuya ng aking ina, sabi ni Guning. Oh, naiintindihan ko, tumanggaw si Direk Tai. Director Tai, Uncle Qinsiyang, natatakot ako na kailangan kong pumunta ngayon. See you, sabi ni Guning at umalis. Magkita tayo, sabi ni na Director Tai at Gu Qinsiyang. Pagkatapos nito, lumabas si Guning kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang wala na si Guning, sinabi ni Director Tai kay Gu Qinsiyang, Mr. Go, sa tingin ko maaari pa tayong mag-usap tungkol sa construction project na gagawin natin sa isa't isa. Naunawaan ni Gu Qinsiyang na handang gawin iyon ni Director Tai dahil kay Guning. Siya ay malapit na kamag-anak ni Guning, at nais ni Direktor Tai na magkaroon ng magandang relasyon kay Guning sa pamamagitan niya. Kung walang aksidenteng nangyari, kukunin niya ang proyektong ito. Si Gu Qinsiyang ay nasa sabik at nakaramdam ng pasasalamat kay Guning. Kahit papaano ay naramdaman niya na binati siya ni Guning para ipaalam kay Direktor Tai ang kanilang relasyon upang makinabang siya mula rito. Ang totoo, pagod na si Guning sa pagkamuhi sa kanya. Siya ay nagkaroon ng isang masayang pamilya ngayon. At lahat ng mga taong pinapahalagahan niya ay nabubuhay ng maayos, kaya naisip niya na hindi masamang ideya na patawarin ang ilan sa kanyang mga kaaway.
Nagbago na si Gu Qinxiang, kaya hindi na niya kailangang ipagpatuloy ang pagkamuhi sa kanya. Bukod dito, ang pamilya ni Gu Qinxiang ay nakatanggap ng matinding parusa dahil sa kanilang ginawa noon. Oo naman, sumang-ayon si Gu Qinxiang na may malawak na ngiti, at sabay silang pumunta sa elevator. Nang maglakad sila sa unahan, lumingon si Gu Qinxiang at sumulyap kay Guning. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya sa mga sandaling ito. Hindi nagtagal ay umalis si Guning at ang kanyang mga kaibigan. Siya lang at si Howran ang nagmaneho rito, kaya't mayroon silang dalawang sasakyan, ngunit maaari nilang tanggapin ang mga ito. Ang mga babae ay nakaupo lahat sa kotse ni Guning, habang ang mga lalaki ay kasama ni Howran. Pagkatapos nun, tumuloy sila sa isang KTV bar. Habang nasa daan, tinanong ni Guning si Anchen, busy ba si Zenggayo ngayon? Oo, sabi ni Anchen. Dahil si Zenggayo ang general manager, palagi siyang abala sa trabaho, lalo na sa mga panahong ito. Makikipagkita ba siya sa mga taong responsable para sa promo na video? Tanong ni Guning. Naunawaan ni Anchen ang ibig sabihin ni Guning, at sinabi niya, hindi. Noong gabing iyon, nag-enjoy sila. Gayunpaman, dahil kailangan nilang pumasok sa mga klase bukas, hindi sila masyadong gumabi at umuwi ng alas 11 ng gabi. Inihatid ni Guning si Anchen pauwi gamit ang kanyang sasakyan. Nang sila ay nag-iisa, sinabi ni Guning kay Anchen, nalaman ko na ang maruming sikreto ni Zhu Yinyin. Nang marinig iyon, natuwa si Anchen at nagmamadaling nagtanong, ano ang nalaman mo? Pagkatapos ay sinabi ni Guning kay Anchen ang mahirap na sitwasyon, dahil hindi pa niya nalaman ang maraming detalye. Naiinis si Anchen matapos malaman na may relasyon si Zhu Yinyin sa sarili niyang amo. Dahil mistress na siya ng amo niya, bakit hindi niya maiwan si Zenggayo? Bakit siya pinayagan ng amo niya na gawin iyon? Nalilitong tanong ni Anchen. Sa tingin ko, malamang na walang pakialam ang kanyang amo, o dapat ay ginagawa nila ito para sa isang tiyak na layunin. Kailangan ko munang makausap si Zenggayo tungkol dito, sabi ni Guning. Si Guning ay hindi isang impulsive na tao, at hindi niya pananakot kay Zhu Yinyin kapag nakakuha siya ng ebidensya, dahil hindi niya alam kung napagtanto ni Zenggayo na may mali kay Zhu Yinyin. Kung alam ni Zenggayo ang dahilan kung bakit patuloy siyang iniistorbo ni Zhu Yinyin at nanatili pa rin itong nakikipag-ugnayan sa kanya, tiyak na mayroon siyang sariling plano. Baka masira niya ang plano ni Zenggayo kung pupunta siya kay Zhu Yinyin nang walang pahintulot niya. Tumanggo si Anchen at sumang-ayon. Dapat ba nating makilala si Zenggayo ngayon? Oo, tawagan mo siya ngayon, sabi ni Guning. Oo naman, sabi ni Anchen at kinuha ang kanyang telepono. Nang tatawagan na sana niya si Zenggayo, tinawag siya ni Zenggayo at agad niya itong kinuha. Hi, Zenggayo, libre ka ba ngayon? Oo, pinaalis ko lang ang aking kliyente, sabi ni Zenggayo. Kumusta naman kayo? Nakauwi ka na ba? Kailangan mo bang sunduin kita? Alam niyang umalis si Anchen kasama si Guning. Pauwi na ako. Dahil free ka ngayon, pwede ba tayong magkita ngayon? May sasabihin sa iyo si Guning, sabi ni Anchen. Walang problema, nasaan ka ngayon? Tanong ni Zenggayo. Maaari tayong magkita sa labas ng block kung saan ka nakatira, sabi ni Guning nang lumingon si Anchen para tingnan siya para sa sagot. Halos nakarating na sila sa bahay ni Anchen ngayon. Sinabi ni Anchen kay Zenggayo sa telepono, pwede tayong magkita sa labas ng bahay ko. Walang problema, sabi ni Zenggayo, pagkatapos ay sinabihan ang kanyang sekretarya na ihatid siya sa block kung saan nakatira si Anchen. Dahil uminom si Zenggayo ngayong gabi, hindi siya makapagmaneho. Pagkalipas ng 5 minuto, dumating sina Guning at Anchen sa itinakdang lugar, at dumating si Zenggayo pagkaraan ng 3 minuto. Sinabi ni Guning kay Anchen na tawagan si Zenggayo para sabihing sumakay siya sa kanyang sasakyan. Hindi nagtagal ay nakita ni Zenggayo ang kotse ni Guning at sumakay dito. Hi, Miss Go,
Anong problema? Tanong ni Lezengyo kay Guning pagkasara niya ng pinto ng kotse. Bueno. Sinabi lang sa akin ni Anchen na mayroong isang babae na nagngangalang Zoyini na hindi ka pababayaan. At gusto kong tulungan si Anchen na harapin ang babae, pagkatapos ay nalaman ko ang tungkol sa pakikipagrelasyon niya sa kanyang amo sa pamamagitan ng mga larawan ng pag-ibig. Abnormal kasi napapayag ang amo niya na maghabol ng ibang lalaki kapag jowa niya kaya naisip ko na baka may mali dito. Dapat kang mag-ingat, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, nagulat si Lezengyo. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng relasyon si Zoyinin sa sarili niyang amo. Nakaramdam siya ng pagkasuklam pagkatapos. Wala pa akong nakitang mali kay Zoyinin, pero sa tingin ko, abnormal na bigla akong hinayaan ng kumpanya namin na mahal saad na ito. Dapat trabaho ni Manager Chen, pero binigay sa akin ng director namin ang trabaho nang hindi ako binibigyan ng mapanghikayat na dahilan, sabi ni Lezengyo. May hinala din ako na may binabalak sila. Pagkatapos ng lahat, ang negosyo ay isang larangan ng digmaan. Si Lezengyo ay isa ring manager sa kanilang kumpanya, at marami siyang mapait na salungatan kay Manager Chen. Madalas silang magtalo sa isa't isa sa kumpanya noon. Si Manager Chen dapat ang mananagot para sa ad na ito, ngunit biglang ibinigay ng direktor ang trabahong ito kay Lezengyo, na nagparamdam sa kanya ng kakaiba. Gayunpaman, nabigo siyang malaman ang katotohanan, kaya kailangan niyang tumuon sa kanyang trabaho. Sa tingin ko ang proyektong ito ay maaaring maging napaka-komplikado, sabi ni Guning na may seryosong mukha. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ano ang gusto nilang gawin? Malalagay ba sa panganib si Zengyo? Nag-aalalang tanong ni Anchen. Relax, kaya kong protektahan ang sarili ko, at malalaman ko ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Sabay comfort ni Lezengyo sa kanya. Paano ako hindi mag-aalala? Wala kaming ideya kung ano ang pinaplano nilang gawin ngayon, sabi ni Anchen. Zengyo, kumusta ang relasyon mo sa direktor, at kumusta ang relasyon ni Manager Chen sa kanya? Tanong ni Guning. Naisip niya na si Manager Chen at ang direktor ay maaaring nagplano ng magkasama laban kay Lezengyo. Alam mo lahat tayo ay magaling na artista sa negosyo at walang nakakaalam ng tunay na iniisip ng ibang tao. Mukhang maayos ang pakikitungo namin sa isa't isa sa trabaho, ngunit mayroon akong mga mapait na salungatan kay Manager Chen, sagot ni Lezengyo. Kung gayon, kailangan nating imbestigahan ito. Zengyo, kung hindi ka takutol, maaari mong sabihin sa akin ang pangunahing impormasyon tungkol kay Manager Chen at sa direktor. Tatawagan kita kapag nalaman ko ang tungkol sa totoong relasyon nila. Kung ito ay may kinalaman kay Zoyinin o sa kanyang amo, ibibigay ko rin sa iyo ang katibayan ng kanilang relasyon, sabi ni Guning. Dahil sinabi ni Lezengyo na nabigo siyang malaman ang katotohanan sa loob ng maikling panahon, mahirap ito na hindi madali para sa kanya na malaman ito. Gayunpaman, dapat nilang malaman ang katotohanan sa lalong madaling panahon kung sakaling matrap siya ng mga kaaway ni Lezengyo. Iyon ay magiging mas mahusay. Salamat, Miss Gu. Natuwa si Lezengyo, dahil maaasahan lang niya si Guning para tulungan siya. Dahil nalaman ni Guning ang maruming sikreto ni Zoyinin, hindi magiging mahirap para sa kanya na malaman ang totoong relasyon ng direktor kay Manager Chen. Pagkatapos noon, sinabi ni Lezengyo kay Guning ang kanilang pangunahing impormasyon bago umalis si Guning. Ito ay isang emergency, kaya tinawagan ni Guning si Kay nang siya ay nagmamaneho pa uwi, at sinabihan siyang tulungan siyang harapin ang problemang ito. Upang malaman ang katotohanan sa lalong madaling panahon, maikling sinabi ni Guning kay Kay kung ano ang nangyari. Napakalalim ng gabi, at dumating si Guning sa Fenghua Luxury Mansion pagkatapos ng 12 minuto. Pagdating niya sa bahay ay naligo siya at nagpatuyo ng buhok habang humiga siya sa kanyang kama, pero hindi siya agad nakatulog. Hinihintay niya ang resulta ng investigasyon ni Kay. Karaniwan. Kayang tapusin ni Kay ang trabahong ibinigay niya sa kanya sa loob ng 1 oras kung gusto niyang tulungan siya nitong malaman ang kanilang impormasyon.
At mas kaunting oras ang aabutin niya kung hindi mahirap ang trabaho. Pagkaraan ng ilang minuto, natanggap ni Guning ang tawag ni Kay at pinadalhan siya ni Kay ng email. Agad na tiningnan ni Guning ang kanyang mga email, at nakuha ang gusto niya. Ang direktor talaga. Nakahanap si Kay ng isang mahalagang dokumento sa email box ng direktor. At nitong nagpa siya ang kumpanya na ilipat ang direktor sa ibang kumpanya sa ibang lungsod at papalitan ni Lezengayo ang direktor sa CTF. Bagamat natanggap ng direktor na ito ang email na ito, hindi pa nagagawa ng kumpanya ang anunsyo, kaya walang ibang nakakaalam nito. May nangyari mamaya, at ang proyekto na dapat ay trabaho ni Manager Chen ay biglang nahulog sa mga kamay ni Lezengayo. Bukod pa rito, madalas na nakikipag-ugnayan ang direktor kina Manager Chen at Zhu Yinyin sa mga araw na ito. Kahit na hindi pa alam ni Guning ang tiyak na dahilan kung bakit ginawa ito ng direktor, mayroon siyang sapat na ebidensya para malaman ang katotohanan. Malinaw na ang direktor ay may kasunduan kay Manager Chen na magdulot ng gulo sa Lezengayo sa oras na ito para hindi maayos na ma-promote si Lezengayo. Kung ganoon, maaaring palitan siya ni Manager Chen. Walang pagkaantala, tinawagan ni Guning si Lezengayo. Hindi makatulog si Lezengayo matapos malaman na maaaring ito ay isang pakana sa kanyang likuran. Kaya naman, nang tawagan siya ni Guning, kinuha niya ito kaagad. "Hi, Miss Gu, may hanap ka na ba?" Nagmamadaling tanong niya. "Oo, at ito ay lumabas sa isang pamamaraan, na hindi isang sorpresa," sabi ni Guning. "Nakatanggap lang ng email ang direktor mo na nagsasabing ililipat siya sa ibang lungsod at papalitan mo siya. Ngunit ang opisyal na anunsyo ay hindi gagawin hanggang sa ilang araw, kaya ang direktor ay nakikipagtulungan kay Manager Chen para guluhin ka. Ayaw nilang ikaw ang maging direktor." Ano? Labis na nagulat si Lezengayo. Hindi siya makapaniwala na tumanggi ang direktor na sabihin sa kanya ang balitang ito at nakipagtulungan pa kay Manager Chen laban sa kanyang likuran. "Ibigay mo sa akin ang iyong email account, at ipapadala ko sa iyo ang alam ko. Kung kailangan mo pa rin ng tulong ko sa mga susunod na araw, huwag mag-atubiling ipaalam sa akin," sabi ni Guning. Ipauwi na niya ito kay Lezengayo, ngunit handa pa rin siyang tulungan kung kailangan niya ng tulong nito. Dahil si Lezengayo ay maaaring maging direktor ng isang napakasikat na kumpanya sa murang edad, mayroon siyang kakayahan na pangasiwaan ng maayos ang isang krisis. Tinulungan ni Guning si Kay, kaya alam niya ang dokumento bago si Lezengayo. Naniniwala si Guning na kakayanin ito ni Lezengayo nang wala siya sa mga susunod na araw. "Maraming salamat, Miss Gu." Taos-pusong nagpasalamat si Lezengayo kay Guning. "Ang kasiyahan ko," sabi ni Guning. Handa siyang tulungan si Lezengayo alang-alang kay Chen. Naintindihan din ito ni Lezengayo. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Lezengayo, natanggap ni Guning ang kanyang mensahe at ipinadala niya ang paghahanap niya sa kanyang email box. Bagamat sinabi na ni Guning kay Lezengayo ang nalaman niya, galit pa rin si Lezengayo nang mabasa niya ang email. Dahil alam niya ang layunin nila ngayon, talagang hindi siya papayag na tuparin nila ito. Gusto niya ng promosyon na may mas mataas na sweldo, ngunit hindi niya naisip na makuha ito sa maruming paraan. Ang opisyal na anunsyo ay hindi pa ginawa, ngunit kailangan niyang maging handa kung sakaling matagumpay siyang matrap nila. Pagkatapos noon, tinawagan ni Lezengayo si Chen. Sa oras na ito, si Chen ay nasa kanyang apartment at iniisip kung ano ang nangyayari kay Lezengayo. Alam niyang matutulungan ni Guning si Lezengayo, ngunit nag-aalala pa rin siya sa kanya. Ang kanyang telepono ay nasa kanyang kamay sa lahat ng oras, kaya't nagawa niyang kunin ang tawag ni Lezengayo sa sandaling tumawag ito sa kanya. Nang mabalitaan niya ang tungkol sa pakana, galit na galit siya sa mga nagplano laban kay Lezengayo sa likod nito. Dahil hindi pa nagagawa ang opisyal na anunsyo tungkol sa kanyang promosyon, hindi sinabi ni Lezengayo kay Chen na maaari siyang maging bagong direktor sa kanilang kumpanya. Kinabukasan, maagang gumising si Guning para tumakbo.
Kahit na pinagbubuti ni Guning ang kanyang martial arts, kailangan pa rin niyang patuloy na mag-ehersisyo. Maraming uri ng halimaw at marami ang lumitaw sa kanyang buhay sa mga araw na ito, at hindi alam ni Guning kung ano ang kanyang makakaharap sa darating. Sa kasong iyon, kailangan niyang pagbutihin ang sarili upang maprotektahan ang sarili mula sa panganib. Pagkatapos tumakbo sa umaga, bumalik si Guning sa kanyang tahanan at naligo. Pagkatapos ay sinuot niya ang kanyang uniporme sa paaralan at umalis papunta sa kanyang paaralan. Matagal nang hindi nagsusuot ng uniporme sa paaralan si Guning, at muntik na niyang makalimutan na high school student pa siya. Sasalubungin niya si Tao Jie sa alas 9 ng umaga, kaya aalis siya sa kanyang paaralan ng alas 8 ng umaga ng iyon. Si Guning ang nagmamaneho ng kanyang sasakyan papunta sa kanyang paaralan, dahil kailangan niya ito mamaya. Bagamat maraming guro ang may kotse sa kanilang paaralan, naisip ni Guning na hindi nararapat na madalas manghiram ng kotse sa kanyang guro. Bukod dito, walang gustong ipahiram ang kanyang sasakyan sa ibang tao, maliban kung talagang kinakailangan ito. Tinapos ni Guning ang kanyang almusal sa kanyang pagpunta sa paaralan. Hindi pinapayagan ng paaralan ang mga random na sasakyan na makapasok dito. Kaya kailangang ay parada ng mga mag-aaral ang kanilang mga sasakyan sa kalapit na paradahan kung sila mismo ang magdadrive papunta sa paaralan. Kaya naman, iniwan ni Guning ang kanyang sasakyan sa malapit na parking lot bago siya pumasok sa kanyang paaralan. Gayunpaman, sa sandaling siya ay nagpakita, maraming mga estudyante ang nakakilala sa kanya. Jesus, hindi ba't si Guning iyon? Oo. Sa wakas nakarating na siya sa paaralan. Sobrang excited akong makita siya. Siya ang sikat na Diyosagu. Sobrang fan niya ako. Panipi tuldok panipi. Patuloy nilang pinupuri si Guning at kinunan pa siya ng litrato. Si Guning, sa kabilang banda, ay hindi gaanong pinansin at naglakad na mag-isa. Nagkataon, si Qinzing ay hindi malayo sa kanya at kasama niya ang kanyang mga kaibigan, sina Fu Mingliang at Zhang Yiming. Narinig niya ang ingay at lumingon kay Guning. Sa sandaling makita ni Qinzing si Guning, siya ay naging pipi. Natatakot siyang salubungin ang mga mata ni Guning, kaya hinayla niya sina Zhang Yiming at Fu Mingliang habang naglalakad palayo. Talagang napansin sila ni Guning, ngunit hindi niya inisip na ito ay isang malaking bagay. Si Gu Xiaoxiao ay pinarusahan ng husto, ngunit si Qinzing ay hindi, ngunit wala siyang pakialam dito sa ngayon dahil siya ay masyadong abala kamakailan. Si Qinzing ay nanatiling malayo sa kanya, kaya hindi siya nag-abala na mag-aksaya ng oras sa kanya. Pagkatapos nilang maglakad ng malayo, sinabi ni Zhang Yiming, ang pagbabago ay ang tanging pare-pareho, at ang gulong ng kapalaran ay umiikot. Siya ay naging isang bilyonaryo sa loob lamang ng kalahating taon. Sobrang hindi ka panipaniwala. Oo, sana hindi niya tayo bayaran sa pang-aapi sa kanya noon, takot na sabi ni Fu Mingliang. Kinamumuhian at binubuli nila si Guning noon, ngunit hindi may kakailan na natatakot sila sa kanya at hinahangaan siya ngayon. Sa tingin ko ay hindi niya kami babayaran, dahil matagal na niya itong nagawa kung talagang gusto niyang gawin iyon, sabi ni Zhang Yiming. Si Qinzing ay may magkahalong emosyon ng takot at panghihinayang ngayon. Pinagsisihan ni Qinzing ang labis na pananakit kay Guning noon, dahil naging matagumpay si Guning ngayon. Kung gusto niyang maghiganti, hindi ito magiging mas madali. Kung hindi niya sinaktan si Guning ng ganoon noon, malamang na yumaman din siya. Bagamat hindi niya alam kung iiwan siya ni Guning. Gayunpaman, wala nang mababago ngayon. At saka, ang matandang Guning ay talagang hindi kaakit-akit, kaya mahirap para sa kanya na manatili sa kanya. Kaya naman, huminto si Qinzing sa sobrang pag-iisip tungkol dito. Habang iniisip niya iyon ay mas lalong sama-sama ang pakiramdam niya. Napapaligiran si Guning ng mga papuri at paghanga habang papunta sa kanyang silid-aralan, para siyang superstar sa kanilang paaralan. Sa katunayan, kahit na hindi isang bituin si Guning, mas sikat pa siya kaysa sa isang bituin.
Siya ay isang mahusay na mag-aaral at nagligtas ng maraming buhay ng mga tao. Bukod dito, siya ay naging matagumpay na negosyante sa murang edad at ngayon ay nagmamay-ari ng maraming kumikitang kumpanya. Anuman ang problemang naranasan niya noon, kinaya niya itong maayos at humakbang ng tuloy-tuloy tungo sa tagumpay. Nang gustong magpakuha ng litrato kasama si Guning ng ilang estudyante, isang boses ng babae ang hamarang sa kanila. Hindi naman, Guning, masyado kang kapansin-pansin para hindi papansinin. Boses iyon ni Chu Peihan, at hindi mas pamilyar dito si Guning. Ang ibang tao ay hindi nakilala ang boses ni Chu Peihan, ngunit nakita nila siya at agad na lumayo upang hayaan siyang makaraan. Hindi nagdulot ng gulo si Chu Peihan kamakailan, ngunit kilalang kilala siya sa kanyang masamang ugali, kaya walang gustong manggulo sa kanya. Naunawaan ni Chu Peihan na hindi sinadya ni Guning na makaakit ng maraming atensyon, ngunit hindi ito maiiwasan. Masyadong kapansin-pansin si Guning para hindi papansinin ngayon, kaya palagi siyang pinagtutuunan ng pansin ng mga tao. Ngumiti si Guning at sinabing, wala akong magagawa tungkol dito. Hoy, bakit lahat sila umalis kapag nagpakita ka? Tanong ni Guning kay Chu Peihan. Halika, walang sino man ang hindi nakarinig ng pangalan ko sa paaralang ito, sabi ni Chu Peihan na mukhang proud. Hindi siya nakaramdam ng hiya dito. Natuwa si Guning, ngunit walang sinabi. Alam niya na si Chu Peihan ay hindi talaga bastos na babae, o bully. At kahit na madalas makipag-away si Chu Peihan sa ibang mga mag-aaral, mayroon siyang malakas na pakiramdam ng hustisya. Nang umalis sina Guning at Chu Peihan, maraming estudyante ang dumating at labis silang nagulat sa eksena. Si Guning ay isang maalamat na figure ng ating paaralan ngayon. Hindi ba? Araw-araw siyang kinakausap ng principal. Haha, haha. May magandang impresyon din ang mga guro kay Guning. Sa ilalim ng atensyon ng mga tao, sabay pumasok sina Guning at Chu Peihan sa gusali ng pagtuturo. Dahil hindi pa oras para sa morning reading class, maraming estudyante ang nagkukwentuhan sa talata. Nang makarinig sila ng ingay sa ilalim ng gusali, tumakbo sila para tingnan kung ano ang nangyayari. Nang makita nila si Guning, natuwa sila. Tingnan mo, si Guning. Bumalik na siya. Nako, nandito na si Goddess Gu. Sobrang fan niya ako. Panipi tuldok panipi. Masyadong maimpluwensyahan ang boss natin, sabi ni Howran, umiling-iling. Ito ay dahil siya ay masyadong hindi kapanipaniwala, sabi ni Qin Zixen. I'm so proud of our boss, sabi ni Zhang Tianping. Ako rin. Ako rin. Sumang-ayon sina Howran at Qin Zixen sa isang iglap. Bagamat alam nila na maraming kaibigan si Guning at malamang na hindi sila gaanong mahalaga sa kanyang paningin, sila ay tunay na magkaibigan. Ginamit din sila ni Guning ng may katapatan, kaya nadama nila ang karangalan. Totoo na itinuring sila ni Guning bilang kanyang mga tunay na kaibigan, at hindi siya magdadalawang isip na tulungan sila kung kailangan nila ang kanyang tulong. Kahit na hindi sila magiging matagumpay tulad niya sa hinaharap, handa siyang suportahan sila at tulungan silang mamuhay ng magandang buhay. Hindi madaling makahanap ng mga tunay na kaibigan sa buong buhay ng isang tao, kaya pinahalagahan sila ni Guning. Naghiwalay sina Guning at Chu Peihan sa ikatlong palapag. Karamihan sa mga estudyante ay nakatayo sa pintuan ng silid-aralan at tuwang-tuwang nakatingin kay Guning. Tara, pasok na tayo sa classroom. Ngumiti si Guning sa kanila. Sabay-sabay na tumabi ang mga kaklase niya para hayaan siyang pumasok sa loob, saka siya sinundan. Si Wu Qingya at Yang Yulo, gayunpaman, ay tumalikod dahil hindi sila nang ahas na salubungin ang mga mata ni Guning. Kung wala ang suporta ni Xiao Feifei, ni Wu Qingya o Yang Yulo ay hindi nang ahas na kumilos laban kay Guning ngayon. Pagkatapos ng klase sa pagbabasa sa umaga, bumalik si Zhang Qiuhua sa kanyang opisina. Kinuha niya ang ulat ng pinsala ni Tao Jiei at handa na siyang pumasok sa paaralan ni Tao Jiei. Nagkaroon na ng kasunduan si Guning kay Zhang Qiuhua, at tutulungan niya si Zhang Qiuhua dito.
Pinayagan sila ng principal na umalis sa kalagitnaan ng klase dahil sa impluwensya ni Guning. Pagkatapos ay sinabi ni Guning kay Yu Mixi, "Mixi, may kailangan akong harapin, at hindi na ako babalik para sa mga klase sa hapon, ngunit kakain ako sa iyo sa tanghali." Ano? Bakit? Nagulat si Yu Mixi. Kadadating lang ni Guning para sa morning reading class, at ngayon ay aalis na ulit siya. Anyway, dahil kailangan ni Guning na harapin ang isang bagay ng personal, alam ni Yu Mixi na kailangan itong maging mahalaga. Pagkatapos, umalis si Guning kasama ang ibang estudyante na nakatingin sa likod niya. Walang pagkaantala, pumunta siya sa opisina ni Zhang Qiuhua. Sa opisina, naroon din sina Wang Chengqi at Zhang Yuan, at nagliwanag ang kanilang mga mata na lumitaw si Guning. Magandang umaga, Profesor Wang at Profesor Zhang. Magalang na binati sila ni Guning. Magandang umaga, Guning. Ngumiti sa kanya sina Wang Chengqi at Zhang Yuan. Mabilis na inayos ni Zhang Qiuhua ang kanyang mga gamit at pagkatapos ay sabay silang umalis. Nang mawala sina Guning at Zhang Qiuhua, nagsimulang mag-usap sina Wang Chengqi at Zhang Yuan tungkol sa kanila. Pareho silang nagnanais na si Guning ay kanilang estudyante. Nang sabay na lumabas sina Zhang Qiuhua at Guning, maraming estudyante ang lumingon sa kanila, ngunit wala sa mga estudyante ang nang-ahas na batiin sila. Gayunpaman, bagaman hindi sila nang-ahas na batiin sina Zhang Qiuhua at Guning, pinag-usapan nila ang mga ito sa sandaling lumayo sila. Oy, ngayon ko lang nakita si Guning na naglalakad palabas kasama si Professor Zhang. May nakakaalam ba kung ano ang kanilang gagawin? Talaga? Saan sila pumunta? Walang ideya. Dapat silang umalis upang harapin ang isang bagay na magkasama. Oo, dapat may importanteng bagay. Alam mo ba kung ano ang kanilang haharapin? Walang ideya. Panipi tuldok panipi. Hindi alam ni Yu Mixi na umalis si Guning kasama ang kanilang punong guro hanggang tanghali, ngunit hindi rin niya alam ang dahilan. Gayunpaman, anuman ang nangyari, naniniwala si Yu Mixi na kayang-kaya itong panghawakan ni Guning. Pumunta sina Zhang Qiuhua at Guning sa malapit na parking lot, at dumiretso sila sa paaralan ni Tao Jie. Nang umalis sina Guning at Zhang Qiuhua, 8:05 AM na. Makalipas ang mga 20 minuto, sa wakas ay nakarating na sila sa No Point 2 Middle School. Ipinarada ni Guning ang kanyang sasakyan bago siya pumasok kasama si Zhang Qiuhua. Oras na para sa klase. At ang mga tagalabas ay hindi pinayagang pumasok sa loob, ngunit si Zhang Qiuhua ay magulang ng isang mag-aaral na nag-aral doon, kaya pinahintulutan siyang pumasok sa paaralan. Tinawag ni Zhang Qiuhua ang punong guro ni Tao Jie, na ang apelyido ay Yan, pagkatapos. Sinabi ni MS. Yan kay Zhang Qiuhua na tawagan siya kapag dumating na sila, kaya ginawa ito ni Zhang Qiuhua ng walang pag-aalinlangan. Sinabi ni MS. Yan na magkita sila sa Office of Student Affairs. Sa 8:40 AM, dumating sina Guning at Zhang Qiuhua sa Office of Student Affairs. Nasa opisina ang Dean, si MS. Yan, at isang lalaki na humigit kumulang 30 taong gulang. Ang lalaki ay si Mr. Wang, na siyang punong guro ng batang babae na nang-aapi kay Tao Jie. Gayunpaman, hindi pa nagpapakita ng mga magulang ng batang babae. Medyo matabang lalaki ang Dean sa early 50s na hindi naman mukhang snob. Bago dumating sina Guning at Zhang Qiuhua, sinabi ni MS. Yan sa Dean na si Guning ay may magandang relasyon sa direktor ng Central Hospital at naniniwala siyang napakalakas ng pamilya ni Guning. Alinsunod dito, nang dumating sina Guning at Zhang Qiuhua, kailangang maging mabait ang Dean sa kanila. Ikinagalak na makita ka, Professor Zhang at Miss Gu. Nice to see you too, Mr. Yang, sabi ni Zhang Qiuhua at umupo, sinundan ni Guning. Si Mr. Yang ang Dean nitong middle school.